rekta na tayo dun sa una nating tatalakayan, mga bossing. Ano? O eto nga po, pati po si Matthew Manotoc, mga bossing, nagsalita na po. Dahil doon sa press conference na pang out of this world ng ating Vice Presidente, mga bossing. O eto ha. Kung tayo nga po nagre-react. Vice President Sara Duterte. Kung tayo po, mga kababayan, nadidismaya, eto pa kaya hong mga ito, mga bossing. O eto, pagdawit kay Amy. O game. Ikinagulat ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga bagong tirada na inihayag ni Vice President Sara Duterte laban sa pamilya Marcos sa isinagawang press conference ng Vice Presidente noong Biyernes. Ayan po, mga kababayan, doon sa mga ngayon lang, no, bumalik sa panonood ng political, nagsagawa kasi ang Vice Presidente natin, no? Pilipino naman tayo, kaya syempre natin. Di ba? Nagsagawa ng press conference ang Vice Presidente na talaga naman out of this world ang kanyang mga pinagsasabi na akala ho natin para po sa bayan at sasagot doon sa mga ini-issue sa kanya. Wala po iba No, napunta po sa hingian ng relos na yung kadete po naparusahan pa dahil po si BP medyo may pagkamadaldal. Kung hindi sana pinalagpas na lang yon, hindi na sana napuruhan pa yung kadete, naparusahan pa. Sabi nung mga higher ups, hindi namin kaugalian po yan. No? Hindi po namin kaugalian yung ganyan na paghingi ng relo. Parang humingi ng mani no? Na ang sinagot naman po ng ating presidente, mga kababayan, why should I give you my watch? Diba? Which is tama naman po, mga bossing. So merong sinabi na putulan ng ulo, merong sinabi na tapunan ng bangkay sa West Philippine Sea, lahat po yan. Kung tayo po umaalma at kung tayo po nakakapag-reaksyon, sabi nga nung iba, we love you, BP. No? Sabi nung iba yun, we love you, BP. Ano po ang spell ng we love you? Itatype ko dyan sa comment section. No? Ganyan daw, sabi, we love, you. Pag binalik, ayan, nasa comment section. Pag binaliktad mo, you baliw. You baliw. No, ganyan nga yung nakokomento nung iba. Dahil talagang ang gulo Wala tayong nakuha at napala po. Biruin nyo ha, mga bossing. 2 oras na naka-press conference ang ating Vice Pangulo. Ang napala ho natin, mga kababayan, wala. Chismax. Eto pa po. Sa kanyang official Facebook post, sinabi ni Governor Manotoc na ikinagulat niya ang pagdawit ng Vice Presidente kay Senator Amy Marcos, gayong isang loyal at masugid na taga-suporta ni VP Sara, si Senator Amy Marcos. Si Governor Matthew Manotoc ay ang bunsong anak ni Senator Amy Marcos. Ayon pa kay Governor Manotoc, sa kanyang tayo nga po, mga bossing no? Tayo nga po parang gusto na natin talagang tuluyang talikuran si Senator Amy Marcos dahil po sa ipinapakita niya na pakikipagkaibigan doon kay Inday Sara Duterte. Tapos wala, pinaplastic lang yata ni BP si Senator Amy Marcos no? Ilang beses na pakikisalamuha kay BP Sara, lagi naman itong friendly at professional. Kaya't nakalulungkot anyang isipin na makita itong namimersonal sa politika. Sabi po ni Bato, hindi lang kasi plastic ang ating Vice Presidente. Pero pag nakita nyo mga kababayan, ayan bibigla na din po yung mga yung mga anak ni Senadora Amy Marcos. Tayo, di ba? Sabi, ayaw na nating suportahan si Amy Marcos. Kasi nga sobrang dikit na, Duterte na ang apelyido niya. Pagdating kay BP, binanatan pa din niya si Amy. Huling sinabi, it's cold, malamig na, no? Malamig na daw po yung kanilang pagsasamahan at pagkakaibigan ng gobernador na dalangin niya ang kapayapaan at makakabuti para sa Vice Presidente. Litong-lito na ho ang mamamayang Pilipino. No?
sa ating Vice Presidente. Ultimo po West Philippine Sea, wala na tayong makuha, mga bossing. West Philippine Sea, ano po ang nakuha natin na reaksyon ng Vice Presidente? Yun po, ipatapon ang bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Sabi ni Ocampo, Motovlog, Uniteam, di ba? Lenny lang talaga maayos at formal na tao. Dati pa wala ang Uniteam. Dati pa giba ang Uniteam. Di ho ba? Wala na. Nagbangayan na. Inumpisahan na nila yung mautog-mautog nila. Di ho ba? Kaya nga po, mga kababayan, wala na. Talagang sino po ang napinsala nitong pagkasira po ng Uniteam? Hindi naman po tayo dahil intact pa din po tayong lahat na nakasuporta po sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasira po, yung unang mga nanira po. Ang nasira po, yung mga unang bumanat na ang banat ho nila walang katotohanan po. Miski po yung mga kakamping umaaray doon sa kanilang banat. No? Wala namang katotohanan yan eh. Binabanatan nyo ang presidente. Nang walang katotohanan. Ganun po, mga kababayan. Paano sila? Boka lang ng boka. Pag-akyat sa entablado. Kahit ano na kanilang sabihin. Ultimo yung pag-attend sa Quadcom. Sinabi ni Digong, wala naman palang katotohanan na a-attend sila. Which is, alam na po natin, sa umpisa pa lang, boka lang talaga yon. Di ba? Boka lang talaga yung kay Digong na yun, yung hindi pag-attend po sa Quadcom. Yung pag-attend na sinasabi ni Digong, boka lang yun. Hindi po tayo papauto dun. Di ba? Kung yung anak ni Senador Amy Marcos sumagot na, no, dahil sa pampaplastic ni BP, eto naman po, si Sandro Marcos na din po, mga kababayan. Sumagot na din po, mga bossing. Anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos, may banat na din po sa Vice Presidente. Junior at Lolo. Ito. Galing po sa UNTV. Shout out UNTV. Kayo lang ang sakalam. Game. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Alam niyo po, mga kababayan, papakita ko sa inyo yung pahayag po ni Sandro Marcos, mga bossing. Yung mismong liham po, no, ni Congressman Sandro Marcos, masasabi mo talaga, mga kababayan, na parang saglit lang ang layo, no?